By the way, wala po sa akin ang pulburon video, okay? Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak at with evidence na po mga kabibig, naguguluhan na ang mga tao sa mga sinasabi ni Maharlika. Sabi ng iba, ay totoo yung sinasabi ni Maharlika tungkol sa polvoron, tungkol sa singhot na polvoron. May mga ibang tao naman nasasabi, kung totoo yon, ilabas ang video. Pero may isang video din si Maharlika na kung saan dito nagsimula na magduda ang mga tao. Ako po, magduda pa ba ang mga tao? Sabi ng ibang netizen. Sabi dito, wala siyang kopya ng polvoron video at di niya nakita. Pero sigurado siyang nakita ni Senator Amy Marcos. Galing ng fairy tale ni Maharlika. Oo nga no, paano nalalaman ni Maharlika na may polvoron video at paano nalalaman na nakita na ni Senator Amy Marcos? Eh sabi niya nga, hindi niya nakita ang polvoron video, so it means wala bang polvoron video? Yun ang mga nasa isip ng mga tao. Pero kahapon, may mga bagong pasabong naman si Maharlika. Nako mga kabibig. At eto pa mga kabibig. May sagot din si Miss Malu Tikia tungkol sa akusasyon ni Miss Maharlika kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Miss Malutikia, kailangan sagutin ng administrasyon ang aligasyon na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi ng iba, bakit naman sasagutin ni Pangulong Bongbong Marcos yan? Chismis yan. Papatulan talaga niya si Maharlika. Para sabihin malaking tao si Maharlika. Para sabihin importante si Maharlika. Yan ang sabi ng mga netizen. Edad mo na lang ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Kailangan ni Pangulong Bongbong Marcos mag-focus sa ating ekonomiya. Lalo nang lumobo na ang ating utang ngayon mga kabibig. Sabi dito na sobrang laki na daw ang utang ng Pilipinas. Kabibig, di ba nabayaran na ng Pilipinas ang utang na Pangulong Bongbong Marcos ang utang natin? 95% lang ang inunat, yung 5, ewan ko kung nasaan. So, pakinggan natin ha, itong video ni Maharlika at saka ni Miss Malutikia para kayo na ang mag-decide. Watch this video. By the way, wala po sa akin ang pulburon video, okay? Hindi ko nakita. Okay, pero merong pulburon. Alam din ni Senator Amy yan. Alam niya yan, alright? But ako, gusto ko maging tapat sa inyo dahil hindi ko nakita yung pulburon video. Actually, may sa akin yan, may umausap sa akin tungkol dyan, na i-release yan. Dun sa tanong mo, how do you control? Hindi mo makokontrol eh. The only way you can do that, technically, if you release, kunya nag-release si Maharlika, merong video, lumuhod, kasama sa listahan. Those three accusations are really, really very strong. Oh yeah, they're very serious ones. So you either have to have the proof or you suffer the consequences, right? So technically, libel, etc. But on the other side, you are administration. And as administration, you have all the power, the levers to respond. Bakit hindi mo pinapatay yung istorya? Di ba pag may crisis, head on. Hindi totoo yan, ito. Walang katotohanan yan, ito. Ang sense ko, dahil ang pinag-ugatan ay yung pagkasarado ng SMNI, na wala man lang, di ba, ng MTRCB, ng NTC, tapos isinabay mo itong takedown, ang tingin tuloy censorship. Iyon, diba? Doon nating palabukin pa. Si PCO takes the stage and tells everyone, number one po, doon sa issue ng sagutin mo. Oo, exactly po. Ako'y naghihintay nga ganyan naman eh. Wala ang problema dito sa administration na ito, hindi sinasagot at nananahimik. Sa crisis management, pag may crisis, nandun ka,
binibigyan ng impormasyon. Kung hindi mo bibigyan ng impormasyon, all these things will come up with their own amoeba operation. Di ba? And grow to a monster na you cannot control na rin talaga. Napakahirap mong i-control with social media. Tandaan nyo ang social media can multiply fast. So kung yan ang ihahagilapin mo sa social media, wala. Ang gagawin lang dyan, you create another site. You create mirror sites. And then, Biola, nandun. So ano ang inyong reaction tungkol sa video? Napag-isip-isip na ba kayo? Kung sino ba ang nagsasabi ng katotohanan? Kung sino ang gumagawa ng istorya? Sabi ng iba, lumalaki na talaga ang utak ni Maharlika. Ito, yan ang nagawa sa kapag uhaw ng pera, nagpapapansin daw si Maharlika. I wish na makita ko si Maharlika na naka-jail or nakakulong. Pero noon, puring-puring nyo si Maharlika dahil puring-puring niya si BBM. Ngayon naman, sinisira ni Maharlika ang pangalan ni BBM, sinisira din nyo si Maharlika. Ang daming nabudol sa pulvoron na video ni Maharlika. Sana ilabas nila para alam kung sino ang nasasabi ng katotohanan. Ang sabi niya ay source niya ay si Amy. Yan na nga ba ang sinasabi Si Amy na ang ginagamit niya laban kay BBM. Dapat magising na si Senator Amy. Kaso, ginagamit si Manang. Nagpapagamit ba siya? Nakakabahala talaga ang mga nangyayari ngayon. Wala pala siyang kopya at wala siyang nakita. So, chismis lang ang pinapakalat niya para magulo ang bansa. Kapag walang ebidensya at pinakalat mo, ang tawag dyan ay paninirang puri o sa simpleng salita, libel. Nako po, ang daming nabudol at naniniwala sa pulveron video kahit non-existent. Mga walang bait sa sarili. Yan ang komento ng mga netizen. So, ano sa palagay nyo? Maniniwala ba kayo kay Maharlika? Maniniwala ba kayo sa mga pinagsasabi ni Maharlika tungkol sa pulveron video? Let's see. Later on, baka may mag-upload ng pulveron video at talagang it will support the claim of Maharlika. Ang tanong, kailan ba yan i-upload? Baka makalimutan na natin yan. Diba? Sa dami ng problema ng ating bansa, kailangan ba nating pati yan alamin or pati yan bubusihin? Naku kabibig, parte yan ng ating gobyerno. Kasi kung totoo yan, pwedeng ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi naman totoo, pwede namang kasuhan si Maharlika. Diba mga kabibig? Yan lang po ang ating Ladies Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video sa mga latest news. Maraming nagsasabi, bias daw ako. Paano ako naging bias? I-report ko lang kung ano ang mga nababasa ko, kung ano-ano ang mga comments na nababasa ko sa mga pro at against kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang importante, ang ating presidente is working very hard for our government. Same with our Vice President. Normal lang yan, may maraming issue. So, kailangan nilang harapin yan. Napaka-abnormal naman pag walang issue ang gobyerno natin at walang issue ang ating Vice President. It means, wala tayong pakialam, diba? So, yun lang mga kabibig. Bye everyone. See you next time.